So sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si Department of Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Hi, Dr. Albert. Good evening, Asek. Good evening, Asek. Ay, magandang gabi mga kapatid, Jovi, Chiki, and Maricel. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Kailangan pwedeng magpakalma sa takot ng mga tao, Asek. Kasi ito na naman nagsasaraduhan daw itong mga airport at may mga screening na naman. Alam mo naman, meron tayong may trauma tayo sa nakalipas na pandemya. So, ano ba ang dapat nilang malaman offhand tungkol dito sa Nipah virus? Yeah, Jovi, tama ka dun, no? Ito yung tinatawag natin na post-traumatic stress disorder bago ko sagutin yung tanong, no? PTSD. Parang tuwing meron nilang tayong naririnig na bagong virus, ang unang tanong, lalabas na ba yung dalgona coffee? Lalabas na ba yung ube cheese pandesal, di ba? Magiging plantito na ba uli ako? So kaya ako lang binabanggit yung mga yon kasi may mga virus po talaga na noon pa man, bago pa man magkaroon ng COVID-19, ay nandyan na sila at nababantayan sila at kaya natin silang respondihan. Unahan ko na, nabanggit mo nga, Jovi, no? Sa katunayan, itong Nipah virus, hindi ho bago to sa Pilipinas. 2014 pa. 2014. Kailan ba yung COVID? Kaya nga tinawag na COVID-19, 2019. 5 years before COVID, na-discover na natin si Nipah virus. Nandiyan pa ba siya? Wala na po. Nagkaroon ho tayo ng mga kaso sa Sultan Kudarat. Umabot po ng 17. Tandaan po 2014 pa ho to. Wala na ho ngayon. 17 cases at dun po natin na unang natukoy sa ating bansa. Kaya kilala natin siya, kaya nating bantayan. So ano ngayon yung sagot dun sa tanong ni Jovi? Tama si Jovi, di ba? Plus points. Zoonotic disease ay mula sa hayop papunta sa isang tao. Karaniwan, ang nasisisi dito, nakikita nila yung mga paniki. Yun ang common na source niyan. Pero pwede rin siyang pumunta sa mga baboy. Tapos dun sa kaso ng Sultan Kudarat, Jovi, Chiki, and Maricel, mga kabayo. Kasi yung ating mga kababayan doon, noong 2014, kumain po sila ng laman ng kabayo. Ang problema kasi pag kumain ng ganyang karne, na hindi karaniwang dumadaan sa mga safety checks ng National Meat Inspection Service at sa mga usual na pagluluto, maraming pwedeng makuha doon. Doon yun yung origin ng Nipah virus. I see. So, Asek si Maricel po ito, nabanggit nyo po yung pagkain ng karne. Yan lang po ba yung way para ma-acquire ng isang tao yung virus sa pamamagitan ng pagkain ng hayop? Or baka pagka nagkaroon ka ng exposure, pwede ka na ring mahawa? Alam mo Maricel, na alala nyo, lalo sa mga buwabiyahe, napansin nyo na pag tinatanong ng kwarentina, maski sa ibang bansa, kung tayo ay napunta sa mga bukid o sa mga bukirin at napalapit ba tayo sa mga hayop, dahil maraming mga zoonotic diseases, kasama na itong Nipah virus, maaaring makuha kapag tayo ay lumapit sa mga hayop na hindi naman natin karaniwang ginagawa. So hindi ibig sabihin na yung ating mga magsasaka ay usually ang mga magsasaka may konting kaalaman yan, so kaalam nila kung sinong tatawagan kapag may nararamdaman sila. Pero maliban dun sa pagkain, kung tayo ay mapalapit sa mga hayop na may sakit, lalo na yung kita man yung mga hayop na medyo matamlay, may sakit, wag na ho tayong lumapit kasi maaaring dyan natin makukuha yung mga sakit tulad ng Nipah virus. Between people, Maricel, pwede siyang malipat. Pero ito yung mangyayari lamang kung malapit ka talaga dun sa taong yon, talagang hinakap mo, katabi mo siya, at kung kumpirmado na meron siyang Nipah virus. Wala po sa Pilipinas ngayon. Ayun. So, wala malinaw, naman wala. pala. Oo. Wala. But, gaano po siya kadelikado? But of course, ayaw nating mapasok. Para lang po may idea tayo. Yes, ang ating Nipah virus, yung mga sintomas niya na pwedeng mild, may mga trangkaso, pero yung binabantayan, at siguro ito yung dahilan kung bakit sa buong mundo rin internationally ay nag-iingat, hindi naman nagpapanik, no, nag-iingat ang mga health authorities, ay yung tinatawag na encephalitis. Ano yung encephalitis? Ibig sabihin, namamaga po yung utak ng tao. Hindi lang yung Nipah virus ang pwedeng dahilan nito, nangyayari rin po yan dahil sa mga ibang mikrobyo or virus, pero yun po yung nakita nilang pwedeng malubhang sakit na nagmumula sa Nipah virus. So, pwede siyang ikamatay, Doc?
Opo, lahat naman, maski naman yung simple na infection, pag di mo ginamot, pwedeng makamatay. Hindi naman hindi naman sa nananakot ako, no? Pero ang sinasabi ko, sa mundo ng public health, kaya ko tayo at maganda rin na napag-uusapan natin ng ganito, informal, no? Hindi lahat ng lumalabas sa balita ay dapat kinakatakutan. Dapat nakikinig tayo sa mga health authorities. Kami po, hindi rin kami basta-basta nagsasabi na kami lang nakakaalam. Sa katunayan, kaya actually, titignan ko yung datos ko ngayon, no? Aware tayo dun sa nangyayari dun sa India, no? Yung datos dun sa India, meron kang sa West Bengal, meron silang nakitang mga kaso, 100 close contacts na yung kanilang parang pina-quarantine. Bakit? Kasi meron tayong network, yung tinatawag na IHR, International Health Regulations Network ng World Health Organization, nakabilang tayo. Kaya nababantayan yan sa buong mundo at sa atin rin. Okay, so parang sinasabi ni Asek na wala ngayon, dati meron, tas wala ngayon dito. Pero kung sakali at wag naman sana ay makatawid ulit yan dito, ay handa naman talaga tayo, no, Doc, na naharapin to dahil we know kung ano yung mga hindi lang precaution, kung treatment din. Treatment. Ano? Yes, tama yun. No? Kasama yan dun sa ating sunod-sunod na sequence na yung tinatawag na yung screening, di ba? Tapos pagka nalaman mo na meron, surveillance ka, una, babantayan mo mula sa labas. Ang ating Bureau of Quarantine, maniwala tayo sa hindi, yung e-travel na sasabihin natin, di ba, kukulitin tayo ng immigration. Nakapag-ano ka na ba ng e-travel? Pag hindi, talagang di ka papapasukin. Kasi merong mga tanong doon na tinatanong yung mga pinuntahan nating bansa, saka yung mga nararamdaman natin. Honesty is the best policy. Kasi pag hindi tayo, di ba, pag hindi tayo honest, meron ng malaking camera, makikita niyo yan pag kayo ay naglanding, di ba, sa kahit anong airport natin. Yung Bureau of Quarantine, naka-uniform na puti yan na parang may tsapa, pero actually DOH yun eh. Nakabantay yun, tapos titignan kayo sa camera ang temperatura, trained rin to, mga nurses, nakikita nila kung parang kakaiba yung kilos, etc. Kasama yan sa ating first line of defense. Kung makapasok man ang ating mga ospital ay may mga isolation facilities. Ito na naman tayo. Pag narinig na ating mga kapatid yung term na isolation, ito pag nandito lang, pag nandito lang, mga kapatid. So parang same treatment as COVID po. Oo, kaya ko siya sinabi at dinaan sa pabiro, hindi dahil sa nakakatawa siya, pero kasi po mga kapatid, itong mga treatment dun sa COVID ay hindi dahil may pandemya. Yan po yung mga tinatawag natin na standard response. Ano man ang mga sakit na mangyayari, mapa-nipa man, kahit leptospirosis, pwede kong ihambing yan, may mga paraan yan. Pagka infectious disease ang pinag-uusapan, meron tayong mga protocol. Sa katunayan, itong Nipah, bagong update lang noong 2023, very recent yun, no? Si Secretary Arbosa na yung Secretary of Health. Kasi noong 2023, nagkaroon rin ng outbreak, kundi ako nagkakamali sa India rin. Ganito. Natanong rin po ang DOH kung ano mangyayari. And as we assured you back then, ay handa tayo. We are assuring you now, handa tayo. Pero wala pong bakuna pa itong Nipah, Asek? Wala pong bakuna ang Nipah, but then again, hindi lang Nipah ang walang bakuna. Maraming ibang mga sakit ang walang bakuna, pero hindi siya tumatalon sa tao, hindi siya nakakalipat sa atin dahil nga meron tayong mga bantay, mga controls. Lalo na dito sa ating tinatawag na One Health approach. Ang Department of Agriculture at ang Department of Health, nag-uusap yan dahil maraming mga sakit tumatawid mula sa hayop papunta sa tao. Yung zoonotic disease, isang halimbawa na kilalang kilala ang rabies. O, diba? So, marami tayong mga binabantayan ng mga sakit na ganyan. Yung Nipah is one of them. Huwag po tayong mag-alala. Tukoy natin, kaya nating labanan. Alam mo, Ase, kung bakit kami makulit ngayong gabi sa'yo. Kasi yung One Health na yan, ang inawardan, kasama pa si Sec, ay ang One News, One PH. Talaga? Diba? O, yung pala eh. Asek, maiba lang ako kasi HFMD, mabilis tong manghawa di ba? Isang classroom lang, may isang batang magkaroon ng HFMD, halos buong classroom mahahawaan usually. So, tama ba ito, Asek? 30 pa rin ang total HFMD cases sa Quezon City. Nadagdagan na ba to? May update pa po ba tayo dito? Kiki, di mo naman ako binusinahan na gusto mo magtanong dyan. Hindi naman ako instant sa data. Magandang magtumimbre muna tayo kasi ayaw rin natin. Masasabi ko lang sa'yo na ang foot and mouth disease or hand, foot and mouth disease, mild siya. Nandyan yan palagi. Basta naguhugas ng kamay at umiiwas tayo sa mga may sakit, ay mapipigilan yan. Okay. Asek, pahabol lamang po. So, para lang makalma ang lahat,
hindi naman natin nakikita yung necessity na bantayan yung border because of Nipah virus. I mean, nasa India siya, medyo malapit sa Pilipinas, but do we see a need for that? Maricel, we don't see a need because we always watch our borders. Ulitin ko para malinis yung soundbite natin. Hindi kailangan mag-alerto kasi by default nakabantay tayo. 24 oras nandoon yung ating mga Bureau of Quarantine na nakalagay sa ating mga, hindi lang airport by the way, ang mga seaport. Baka hindi nyo po alam, ang BOQ, nagbo-board yan ng mga vessels. Talagang may authority yan. Kaya nga yung uniform nila para silang pulis Meron silang parang tawag doon, epaulet yung nasa balikat nila. Kasi kahit mga doktor at nurse to, meron tayong quarantine regulations. Pwede nilang sabihin ng isang eroplano or ng isang vapor pag napansin nila na medyo may kakaiba, hindi pa papasukin ng bansa natin yun. Para silang immigration pero for health. Hindi natutulog ang DOH, hindi natutulog ang Bureau of Quarantine. Habang tayo natutulog, nakabantay po sila palagi. Alright. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, ASEC Albert Domingo. Thank you, ASEC. Thank you rin, Maricel, Chiki, and Jovi. Magandang gabi, mga kapatid.